mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sila sa baka sa mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bukod na Panginoong Diyos ko, ang aming kahilingan, ang aming kahilingan. Ikaw sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan.
nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo, kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit, hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
samantalang hinihintay si Jesus na kong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihang sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating ng may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig na daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. No? Ganon din sa inyong likuran, no? Alam niyo po, habang ako ay naghahanda ng homilya para sa araw na ito, para sa misang ito, no? Ay naalala ko po ng isang paborito kong quotation noong nag-aaral pa ako sa seminaryo ng sinabi ng isang philosopher. Sabi po doon, sa quotation, sabi niya, even if I know that the world will end tomorrow, still I will plant my seed today. Diba? Kahit na alam ko na magwawakas ang mundo bukas, ay today I will plant my seed today. Diba? Alam naman po natin na magwawakas talaga ang panahon at magwawakas ang mundo. At kaakibat ng pagwawakas ng mundo ay ang ating inaasam-asam na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. That is our mystery of faith. Sinabi natin yan, kinakanta natin yan tuwing misa. Sabi po natin, di ba? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ibig sabihin po nito, ang kaakibat ng kawakasan ng panahon ay yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. The second coming of Christ will be the end of the world. Kaya nga, tinatanong natin sa ating sarili, handa na ba tayo? Na alam naman natin magwawakas ang panahon, handa na ba tayong humarap sa ating Panginoong Hesukristo sa kawakasan ng panahon? Kaya mga kapatid, isang tanong sa ating sarili, bago kaya natin maranasan ang wakas ng panahon at ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ano yung ginagawa natin? Diba? Saan natin inaaksaya ang oras natin bago ang wakas ng panahon at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo?
Inaaksaya ba natin ang oras natin sa walang kabuluhang bagay na maabutan ka ng pagwawakas ng panahon? Ano kaya ang maabutan sa iyo ng ating Panginoon? No? Kaya magandang tanong yan. Paanyaya yan sa ating gospel ngayon na alam natin magwawakas ang panahon. Saan ko inaaksaya ang oras ko? Diba? Napaka-simpleng tanong, pero ang sagot ay nasa atin, depende sa atin. Pero sa ating mananampalataya, maaring takot ka sa pagharap sa wakas ng panahon kung hindi mo binabago ang iyong sarili. Kung hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Di ba? Ulitin ko, takot ka na humarap sa wakas ng panahon, takot ka na humarap sa ating Panginoong Hesukristo kung ngayon ay hindi mo binabago ang iyong sarili, kung hindi ka sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, o di kaya hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos. Maganda na maabutan ka ng Panginoon na mabait ka. Tama po ba? Maganda na maabutan ka sa wakas ng panahon at pagbabalik ng ating Panginoon na nagpatawad ka sa iyong kapwa, na nagmahal ka sa iyong kapwa. Tama po ba? Kapiranggot na nga lang buhay at alam mo na may wakas ang panahon, ayaw mo pang magpatawad. Kapiranggot na nga yung buhay at alam mo na magwawakas ang panahon, pero ayaw mo pang ngumiti doon sa kapitbahay mo. Ayaw mo pang ngumiti doon sa kaaway mo. E paano kung bukas, sa mga susunod na araw, babalik ang ating Panginoon? Ano kaya ang maabutan ng Diyos sa iyo? Malamang, kung hindi ka pa nagpatawad, ang maabutan ng Diyos sa iyo, yung bigat ng kalooban mo, yung pagiging makasalanan natin, sapagkat hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Masarap at masaya na maabutan tayo ng pagwawakas ng panahon at pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, na kinalulugdan niya tayo sapagkat sinunod natin ang kalooban ng mahal na pong Nazareno. Kaya mga kapatid, back to the quotation, even if I know that the world will end tomorrow, ang gagawin ko, magbabago na ako. Even if I know that the world will end tomorrow, ang gagawin ko, magbabalik loob na ako sa Diyos. Magpapatawad na ako pagkatapos ng misa na ito. Magmamahal na ako pagkatapos ng misa na ito. At higit sa lahat, susundin ko na ang kalooban ng mahal na poong Jesus Nazareno, ang kalooban ng Diyos. Huwag niyo pong sayangin ang buhay ninyo na hindi kayo nagpatawad, no? Huwag po niyong sayangin ang buhay natin dito sa mundo na hindi tayo nagmahal. Huwag po niyong sayangin ang buhay natin sa mundo na hindi tayo marunong ngumiti. Ulitin ko, magwawakas ang panahon, magbabalik ang Panginoon. Maganda na maabutan tayo ng Panginoon, na mabait tayo, nagpatawad tayo, banal tayo, at higit sa lahat, sinunod natin ang Kanyang kalooban. Magsitayo pang lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya, tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon dumalangin tayo sa dakilang Ama na tayo ay bigyan niya ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi sa oras na kanyang itinakdang sa pagwawakas ng panahon at pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga leader ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan, at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paghilumin mo nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa, lalo na ang mga dukha. Bigyan mo sila ng sapat na lakas at pag-asang umasa sa iyong walang humpay na biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Dinggin mo kaming mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kaming naayon sa turo ng iyong anak at aming manunubos na Jesucristong aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan nawa ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa aming bilang liping hinirang, pari at hari, lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahat ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay ng iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.